Okay, buksan po natin ang ating Bible, mga Biblia. Unang Korinto, Kabanata 11, ang talata po ay mula sa 23 hanggang makasunod. Sabi po dyan, ito po yung aral na ibinahagi ng Apostol Pablo. Ang aral na tinanggap ko sa Panginoon ay binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." 25, gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." 27, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit na mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kaya siyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. So paano ba natin sisiyasatin o paano ba natin pinapahalagahan o paano ba natin papahalagahan ang katawan ng Panginoon Kristo? Wala na nga siya, hindi na natin siya nakikita ng pisikal. Ang sabi po, ang sino mang nanampalataya sa Panginoon Kristo ay binigyan, yun ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tayo po dito, nakikita po natin, yung katatapos lamang ginawa ni Pastor Boji, yung pag-aanyaya niya sa lahat, yun mang nasa Facebook, yun mang nandito, pag-aanyaya na tanggapin ang Panginoon Kristo bilang kanyang personal na Panginoon at tagapagligtas. Yun po ay nagiging bahagi ng Panginoon Kristo, katawan ng Panginoon Kristo. Paano natin kinikilala ang bawat isa bilang katawan ng Panginoong Kristo? Yung mga binago ng Panginoong Kristo na yan, sila po ang katawan. Kinikilala, ginagalang ba natin sila? Minamahal ba natin sila? Dito, pinakikita natin sa ating pastor, mahal natin siya, sinusuportahan natin bilang pagkilala at pagpapasalamat natin sa ating Panginoon na binigyan tayo ng kanyang mensahero na nagdadala sa atin ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang bawat isa nire-respeto natin ano ang gift sa kanya ng Panginoon. At isa pong pagpapahayag ng pagkilala ko po sa body of Christ, dahil sa akin po naka-assign yung pagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa na magpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng exhortation ng tithes and offering. It's another way. Kinikilala namin ang mayroon ka na kaloob ng Diyos sa iyo. Ganun po natin kinikilala ang katawan ng Panginoong Kristo sa bawat isa. So tayo nagpapahalaga, pinatawad tayo, tayo rin po ba ay nagpapatawad sa ating kapwa? Dito po natin may papakita that we are recognizing the body of Christ. Yung kanyang ginawa. Pinatawad tayo, tayo din po ay magpatawad. Nilimot na ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Sa 2 Corinthians 5:17, sabi po doon, lahat ng nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Lahat ay lumipas na, kaya lahat ay bago na. So kung tayo po ay pinatawad, tayo rin po ay magpatawad at lumimot sa mga nagawa sa atin ng ating kapwa. Pagpapatunay, tayo pong lahat ngayon, hindi ritual, kundi po pagpapahalaga sa katawan ng Panginoon Kristo. Taas po natin ang tinapay. Dakilang Diyos, sa mga banal, salamat po na tunay nga sa pagtanggap namin ng katawan mo o simbolo ng iyong katawan, Panginoon. Kinikilala po namin kaya, Panginoon, bilang pagtutupad, Panginoon, pagsunod sa pagsisiyasat, Panginoon.
Amin nga po, Panginoon, winawaksi, Panginoon, ang kasamaan. Iwinawaksi po namin, Panginoon, ang karumihan ng kasalanan. At ang mga taong nakagawa sa amin ng mali kung meron man, sila'y aming pinatawad, sila rin po, Panginoon, ay aming kinakalimutan ang mga nagawa nila sa amin kung meron man. At gayon din, O Diyos, kung kami naman po, Panginoon, ang nagkamali, kami rin po, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran una sa iyo at sa mga taong nagawa namin po, Panginoon, ng mali. Maraming salamat po na sa pamamagitan ng tinapay na to, Panginoon, tunay, O Diyos, na lahat ng uri ng sakit, karamdaman, maging kasalanan, Panginoon, ay tunay, O Diyos, na sa pagtanggap namin ito, kami po'y gumaling na, O Diyos. In Jesus' name, Amen. Tanggapin po natin. Gayon din, Panginoon, tinatanggap po namin ang katas ng ubas na to, na kung saan sa pamamagitan naman ng pagtanggap namin ito, lahat ng uri ng karumihang dulot ng kasalanan, Panginoon, kami napapaalalahanan na kami mga nalinis na, tunay ngang malinis na, Panginoon. Natanggap po namin ito ng may pananampalataya sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Tanggapin po natin. Patuloy namin kapahayagan, Panginoon, na lahat ng may sakit at karamdaman, Panginoon, ay nagsigaling na at lahat ng naglalakbay, bumibyahe, Panginoon, ay iyo po, Panginoon, namang pinoproteksyonan, iniingatan. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen.